na-admit ako dito ma'am, 25 weeks pa lang si baby. Kailangang bigyang lunas agad ng antibiotic, steroid si baby for lungs, Parang para hindi po siya magtuloy-tuloy na ano po, na lumabas. Ganito inilarawan ni Cherry Pie Siason, isang Pilipino mula Nova Scotia, ang kasalukuyang sitwasyon. Nasa Taipei siya ngayon at ang kanyang asawang si Lloyd. Matapos pumutok ang kanyang panubigan habang asa layover, pauwi sana ng Canada mula Pilipinas noong January 9. Supposed to be po, uuwi talaga kami, ipipilit sana po namin. Kaso naisabi ng doktor, baka during flight, mag-labor po ako. Continuous leaking po, kaya risk po talaga. Nagkaroon ng preterm pre-labor rupture of membranes o PPROM si Cherry Pie, isang kondisyon ng maselang pagbubuntis kung saan mas mataas ang tsansang magka-impeksyon at iba pang komplikasyon. Kung kaya di sila nabigyan ng clearance lumipat, papunta ng Canada o pabalik ng Pilipinas. Sabi niya, o sige, kung gusto niyo, pero hindi kami magbibigay ng clearance kasi kasalanan ng hospital pag kami yung may nangyari may sa nangyari kanila. sa akin. Wala nang left fallopian tube si Cherry Pie matapos ang ectopic pregnancy noong 2023. Kaya di raw nila akalaing mabubuntis siya matapos mag-book ng flight papuntang Pilipinas ilang buwan bago na kumpirmang nagdadalang tao. 8 taon raw silang hindi nakakapagpasko kasama ang kanilang pamilya sa bansa. Kaya nang bigyan ng clearance to fly ng kanilang doktor sa Canada, tinuloy nila ang biyaheng matagal ng inasam at pinag-ipunan. Subalit ngayon, desidido silang sagipin ang kanilang itinuturing na miracle baby sa abot ng kanilang makakaya. Kailangan siyang i-admit kasi nga ruptured yung amniotic fluid niya po. Which is risky daw pag sa flight. Ayoko naman na i-risk yung si baby tsaka siya. Ang komunidad sa Atlantic Canada mula Prince Edward Island hanggang Nova Scotia nagsasagawa ng isang fundraiser sa pamamagitan ng isang GoFundMe para makatulong sa pagpapagamot at bayarin sa ospital ng pamilyang Siason. Yung mga tumulong sa amin, tumutulong po at sa mga tutulong pa. Kahit nga po yung mga Canadians, talagang nakikita ko rin na may nagdo-donate na sila sa GoFundMe. Thank you po sa lahat. Thank you so much. Gusto ko man isa-isahin sila na pasalamatan kasi hindi ko sila kilala lahat.